Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Attack on Titan. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, biglang lumitaw ang mga dambuhalang halimaw na tinatawag na Titan, kinakain nila ang sinumang tao na kanilang nakukuha, at hindi nagtagal, nagsimulang bumaba ang kanilang populasyon. Kahit maraming sibilisasyon na ang nawasak, ang sangkatauhan ay hindi pa rin nakahanap ng paraan para labanan ang mga Titans. Kaya sa halip, sila ay nanirahan sa paglilimita sa kanilang kalayaan upang maging ligtas. Ang mga nakaligtas na tao ay nagtayo ng napakalaking konkretong pader, na mas mataas kaysa sa mga Titan sa paligid ng isang lugar upang maiwasan ang pagsalakay ng mga nakakatakot na halimaw. 2 pabilog na pader ang itinayo. Ang isa ay nasa loob ng isa pang pader, upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang outer space ay tinawag na outer district at ang nasa loob naman ay tinawag na inner district. Sa loob ng mga pader na yun, maaari silang mamuhay ng mapayapang buhay, gayunpaman, hindi ginagarantiya ng mga pader ang protection nila, at kahit makalipas ang 100 taon, ang mga tao ay nabubuhay pa din sa takot sa mga Titans. Sa ibang eksena, makikita ang isang binata na nagngangalang Eren na nakatira sa outer district. Pangarap niyang lumabas sa mga pader balang araw at libutin ng mundo. Madalas niyang ikinukwento at ipinagmamalaki ang tungkol sa mga dagat at karagatan sa labas ng mundo sa kanyang mga kaibigan na si Arman at Mikasa. Isang araw, nagpasya silang pumunta sa boundary at sinubukang umakyat sa pader upang tumalon sa kabilang panig. Nang malapit na sila sa hangganan, nabigla ang grupo nang makita ang laki ng pader. Nag-aalinlangan sina Arman at Mikasa sa ideyang baka maaring buhay pa rin ang mga Titans at sila ay nasa labas lamang, ngunit iginiit ni Eren na 100 taon na ang nakalipas mula nang may nakakita sa kanila at wala na silang makain na tao, kaya malamang ay patay na sila. Nag-ambala ang kanilang pag-uusap nang dumating ang patrol sa border upang arestuhin ang grupo dahil sa pagiging masyadong malapit nila sa pader. Galit na galit ang mga pulis at sinubukang dakpin ang kanyang mga kaibigan. Pero pumalag at nanlaban si Eren, hindi niya alintana na maari siyang maparusahan sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa ay dumating si Captain Sauda at sinabihan ang mga sundalo na siya na ang bahala at nangako siyang parurusahan ang grupo ng personal at pinaalis ang mga sundalo. Sa kabilang banda ay naiintindihan naman ni Sauda ang pagnanais ni Eren para sa kanilang kalayaan, ngunit hindi nito pinalampas ang kanyang mga aksyon na astang bata. Pagkatapos ay sinabi niya sa grupo ang isang paraan ng mga militar para mag-explore sa kabila ng mga pader. Ipinaliwanag niya na nagpadala ang gobyerno ng ilang sundalo sa labas upang suriin ang sitwasyon para sa kanila at para hindi na mailagay nila Eren sa panganib ang kanilang buhay. Biglang isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa lahat at isang malakas na lindol ang sumunod dito at ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Umatras ang grupo habang agresibo ang paggalaw ng pader, pagkatapos makikita ang isang napakalaking Titan sa kabilang panig. Sumigaw siya ng napakalakas at sinipa nito ang pader. Natulala naman ang mga patrol officer sa takot at wala silang magawa para pigilan ang nilalang. Matapos ay nawasak ng Titan ang pader at naglaho sa usok. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo, pagkatapos nakita ng mga tao na maraming Titans ang nakapasok sa lungsod. Bilang depensa, inatake ng mga sundalo ang mga halimaw gamit ang mga cannon pero hindi ito nakakapagdulot ng anumang pinsala sa mga halimaw. Dahil meron kasi silang kapangyarihan na magpagaling ng sarili nilang sugat kung kaya mabilis maghilom ang kanilang mga tama. Di nagtagal, narating ng mga Titans ang mga sundalo at sinimulan silang kainin isa-isa. Sinubukan naman ng isang sundalo na tapusin na ang sarili niyang buhay at sinabi nito na mas mabuti ito kaysa mamatay sa kamay ng mga halimaw. Nagsimulang tumakbo ang lahat para iligtas ang kanilang sarili habang ang mga Titan ay sinisira ang mga bahay at kinakain ang mga tao na kanilang nahuhuli. Samantala, nawala naman si Arman sa dami ng tao habang tumatakbo sina Eren at Mikasa patungo sa simbahan kung saan nagtatago ang mga tao. Sa paligid, napansin naman ni Mikasa ang isang sanggol na nasa lupa na muntik ng matapakan ng mga taong tumatakbo. Pinuntahan niya ito upang iligtas ang sanggol, ngunit nagkahiwalay naman sila ni Eren.
Dahil sa kaguluhan ay nahihila papasok si Erin sa loob ng simbahan at isinara ng mga tao ang pintuan nito pagkatapos ay hindi na sila nagpapasok ng kahit sino. Wala siyang ibang magawa kaya pinagmasdan na lang ni Aaron ang kanyang mahal na kaibigan mula sa bintana ng simbahan habang nilapitan siya ng isang babaeng Titan na may nakakatakot na itsura. Alam na ni Mikasa na walang makakapagligtas pa sa kanya, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo, at tinanggap na nito ang kanyang kapalaran. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang nagpaatras sa lahat sa loob ng simbahan at nang muling tumingin sa labas si Aaron ay hindi niya na makita si Mikasa at ang Titan. Nagmamadali siyang tumakbo palabas kung saan hinanap niya agad si Mikasa at ang nakita niya na lang ay ang mga guho ng lungsod na dati niyang tahanan. Nang lumingon si Aaron, nakita niya ang mga halimaw na winasak ang simbahan at nilamon ang lahat ng nasa loob. Pinagmasdan niya ang wasak na lungsod sa pag-asang makikita niya ang kanyang kaibigan ngunit sa huli ay nawala na ito ng pag-asa. Makalipas ang 2 taon ang lahat ng nakaligtas mula sa nakaraang pag-atake ng Titan ay lumipat sa Inner District. Samantala, plano ng mga militar na ibalik muli ang Outer District dahil matapos ang pagdami ng mga refugee na pumasok sa Inner District at pag-iwan sa mga bukirin sa labas ay nagdulot ito ng kagutuman at kamatayan at kung magpapatuloy ito, lahat ay mamamatay sa gutom. Ang tanging paraan nila para mabuhay ay ang kininmuli ang Outer District at ayusin ang sirang pader. Samantala, ang director ng military force na nagngangalang Kubal ay nagbigay naman ng taos-pusong pananalita sa mga sundalo at tinawag ang isang batang babae na nagngangalang Hans sa entablado. Ang babaeng ito ang pinuno ng sandatahan. Nagpakita si Hans ng bagong omnidirectional mobility gear na sinasabi niyang makakatulong sa kanila na labanan ang mga Titans. At nang sinubukan niya ito ay tinamaan niya ang isa sa mga sundalo nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay makikita naman sina Aaron at Armon sa pulutong ng militar. Nakaligtas pala silang dalawa sa pag-atake 2 taon na ang nakalipas at ngayon ay sumapi na sila sa militar. Gustong ipaghiganti ni Aaron sa mga Titans ang pagpatay nila sa babaeng mahal niya na si Mikasa. Makikitang buhay at nakaligtas din si Captain Sauda sa pag-atake ngunit wala na ito sa kanyang sarili dahil lagi itong lasing at hindi na nito gusto pang mabuhay. Plano ng mga sundalo na lusubin ang Outer District sa gabi kung kailan tulog ang mga Titans. Ang plano nila ay isasara nila ang daanan na sinira ng mga Titans kung saan sila nilusob ng mga Titans para hindi na makapasok ang mga ito. Pagkatapos ay papatayin ang mga natitirang Titans at sa paraang ito ay maibabalik na nila ang kanilang distrito. Sinabi ni Hans sa lahat na dahan-dahan silang sumulong at huwag gumawa ng anumang ingay dahil ang mga halimaw ay sensitibo sa tunog. Ang pintuan palabas ng distrito ay bumukas at ang mga hukbo naman sakay ng military van ay lumabas. Habang paabante sila, bigla silang inutusan ng kapitan na ihinto ang mga sasakyan dahil may nararamdaman silang gumagalaw. Dahan-dahan namang lumingon ang mga sundalo sa paligid at sa kabutiang palad ay mga baka lamang pala ito. Ang isa sa kanila, na nagngangalang Hayana ay nakarinig ng isang sanggol na umiiyak at nagpasya na investigahan ito. Sinundan ni Aaron ang babae, at napunta ang dalawa sa loob ng nasirang gusali, lalo namang lumalakas ang tunog ng iyak habang pumapasok sila. Biglang bumagsak ang malansa na likido papunta kay Hayana, tumingala ang dalawa at takot na nakita ang isang napakalaking sanggol na Titan na kumakain ng tao. Bumagsak ang sanggol sa harap ng dalawa at nagsimulang umiyak ng malakas. Tumakbo sila palabas dahil sa takot, ang mga sundalo ay nagsimulang magpanik dahil sa ingay, ngunit inutusan sila ng kapitan na tumahimik para hindi marinig ng mga Titans ngunit nagising pa rin ang mga halimaw. Ngayon ang mga sundalo ay nasa malaking panganib. Tumakbo sina Aaron at Hayana patungo sa grupo habang sinusundan sila ng isang napakalaking halimaw. Nagsimula silang tumakbo pabalik sa mga sasakyan, ngunit si Commander Kubal ay naramdaman ang panganib at tumakas kasama ang sasakyan at ang mga armas. Lumabas naman si Hans mula sa sasakyan at sinabi sa grupo na pumunta sa isang malapit na abandonadong gusali. Nagtakbuhan ang mga sundalo patungo sa gusali ngunit napalibutan sila ng mga Titan bago sila makatakas. Nawalan na sila ng pag-asa nang biglang, lumitaw ang isang Titan killer at kapitan ng Scout Regiment, na si Shikishima. Gumagamit siya ng swinging device upang patayin ang mga Titans sa himpapawid sa pamamagitan ng paghampas niya sa mahinang parte sa likod ng kanilang leeg. Makikita rin na may babaeng kasama si Shikishima na kasing husay niya.
Ang mga napatay na Titans ay bumagsak sa lupa at naglaho. Samantala, nang masulya pa ni Eren ang partner ni Shikishima ay laking gulat niya na si Mikasa pala ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mikasa ang kanyang dating kaibigan at tumingin siya kay Shikishima na nakangiti sa kanya. Pumunta ang dalawa sa gusali, at sinundan sila ng mga sundalo. Si Commander Kubal pala ang nag-appoint kay Shikishima upang tulungan sila sa misyon. Samantala, malalaman natin na iniligtas pala ni Shikishima ang buhay ni Mikasa noong araw na inatake siya ng Titan at siya rin ang nagturo sa kanya kung paano labanan ang mga Titans. Mula noon sila ay nagtrabaho bilang mag-partner at tumira sa mundo kasama ang mga Titans. Natutunan ni Mikasa ang malupit na katotohanan ng buhay at ayaw niya nang makasama ang mga tao mula sa kanyang nakaraang buhay. Nang maglaon, sinisi ng isa sa mga sundalo si Eren sa pag-ambala sa mga Titan dahil dito ay nailagay sa panganib ang buhay ng lahat. Nag-away ang dalawa pero maya-maya ay pinahinto sila ni Mikasa. Tinanong ni Shikishima kay Eren ang kanyang pangalan at ipinatawag niya ito upang makapag-usap sila ng pribado. Sinabi ni Eren kay Shikishima na gusto niyang matuto kung paano patayin ang mga Titan at sinisi nito ang mga halimaw sa pagkakatrap nila sa loob ng mga pader, subalit tinawanan lang siya ni Shikishima, at sinabi nito na kinukulong mismo ng mga tao ang kanilang sarili, at hindi ng mga Titans. Sila ay masyadong natakot na labanan ang mga ito, at dinala sila ng karuwagan nila kung nasaan sila ngayon. Pagkatapos ay kinutya niya si Eren sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na duwag. Tinanggi ni Eren na siya ay isang duwag. Sinabi naman sa kanya ni Shikishima na labanan ang kanyang takot at patayin ang mga Titans para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ay hinanap ni Eren si Mikasa at nakita niyang tumutugtog ito ng sirang piano. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, ngunit si Mikasa ay tila walang pakialam sa kanyang sinasabi. Sinabi niya na siya ay naging ibang tao nang mamatay ang sanggol na kanyang iniligtas. Pagkatapos ay ipinakita ni Mikasa ang isang marka ng kagat sa kanyang katawan. Naglalarawan kung anong ginawa sa kanya ng Titan. Sila ay nag-ambala ni Shikishima, na nagpakain kay Mikasa ng mansanas gamit ang kanyang kamay, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal dito, na heartbroken si Eren at tumakbo sa labas at sumigaw ng malakas, dahil ang taong mahal niya, na gusto niyang ipaghiganti sa mga Titans, ay hindi na ang dating Mikasa. Kaya nilapitan ni Hayana si Eren at inaliw ito. Bumalik ang dalawa sa loob ng gusali at nag-usap habang nagtsatsarvahan naman ang mag-asawa sa tabi nila. Naging emosyonal si Hayana sa pagkukwento kay Eren tungkol sa kanyang anak na babae na nasa loob ng distrito. Pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Eren at ipinilit ang sarili sa kanya. Ngunit sila ay nag-ambala ng isang higanting mata na nakatingin sa kanila sa bintana. Bigla nitong hinila si Hayana gamit ang kanyang bibig. Sa mga oras na yun ay nagulat siya at wala siyang ibang nagawa. Pinanood na lamang ni Eren ang kanyang kaibigan habang kinakain ang halimaw at pinaliligiran na pala ng mga Titans ang gusali. Sina Shikishima, Mikasa, at iba pang mga sundalo ay inayos ang kanilang mga gamit at nilabanan ang mga Titans. Pinatay ni Shikishima ang karamihan sa kanila kasama si Mikasa, ngunit marami pa sa kanila ang nasugatan dahil first time nilang makipaglaban dito. Ang mga pampasabog ang tanging sandata na nakakatulong mapaalis ang mga Titan, kaya hiniling ni Commander Kubal sa lahat na protektahan ang mga ito. Samantala, ang mag-asawang nag-uusap kanina ay inatake, at ang lalaki ay namatay sa engkwentro. Nasaktan ang babae sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at nangakong maghihiganti sa nilalang na pumatay dito. Pagkatapos nakita nito ang isang tao na sumakay sa sasakyan dala ang pampasabog at paalis na ito. Ang babae na namatayan ng kasintahan ay nagbabalak na isakripisyo ang sarili at tumalon sa sasakyan para sindihan ang mga pampasabog. Kinuha niya ang manibela at nagmaneho patungo sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Sinagasaan niya ito at pinasabog ang kanyang mga binti. Gayunpaman ang kanyang pag-atake ay hindi naging epektibo dahil mabilis na naghilom ang mga binti ng Titan. Ang tanging paraan para patayin sila ay ang hampasin sila sa mahinang parte ng kanilang katawan. Si Eren ay nasa tuktok pa rin ang gusali at hindi nakakatulong sa iba na lumaban sa mga Titans. Naalala niya ang mga salita ni Shikishima kanina kaya ginamit niya ang kanyang sandata para labanan ang mga Titans. Nahirapan siya sa una niyang pagsubok, ngunit nagawa niyang gawin ang kanyang unang pagpatay sa pamamagitan ng kaunting gabay mula kay Shikishima. Gayunpaman, nawalan siya ng balance pagkatapos ay direktang lumipad siya sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng Titan ang isang paa niya,
Mabuti na lang at nagawang iligtas ni Eren ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa ibabaw ng rooftop. Samantala, biglang hinawakan ng Titan si Arman habang sinusubukan niyang tumakas. Napaungol si Eren sa sakit ngunit hindi siya sumuko sa pagtulong kay Arman. Kinaladkad niya ang sarili patungo sa gilid ng gusali at tumalon sa bibig ng halimaw, at pinigilan niya ito nang malapit nang dumausdos si Arman sa lalamunan ng halimaw at hinatak niya ito palabas. Gayunpaman, nalunok si Eren ng Titan at napunta siya sa loob ng tiyan nito. Bumagsak siya sa ilang patay na katawan. Isa sa mga nakita niyang katawan ay si Hayana. Samantala, si Mikasa at ang iba pa na nasa rooftop ay nalaman ang pagkamatay ni Eren nang ibalita ito sa kanila ni Arman. Nabigo si Mikasa na itago ang kanyang emosyon at halatang malungkot sa narinig na balita. Galit na galit si Mikasa at nilusob niya ang mga Titans at pinagpapatay. Ngunit, naubos ang kanyang gas sa kalagitnaan, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Lumapit kay Mikasa ang Titan na kumain kay Eren at akmang kakainin siya nito. Ngunit biglang may lumabas na kamay sa bibig ng nilalang. Hindi nagtagal, pumutok ang kanyang katawan at naglabas ng isa pang Titan sa loob nito. Ang Titan na ito ay nilabanan ang sarili niyang uri at isa-isa niya itong pinatay. Ang mga nakaligtas na sundalo ay pinanood ang pangyayari at labis na humanga at napagtanto na ang bagong Titan ay si Eren. Pagkatapos patayin ang lahat, lumapit ang Titan sa gusali. Mukhang nakalimutan na ni Eren kung sino siya at pinapatay niya ang lahat ng nakikita niya. Ang mga sundalo ay umatras sa takot, maliban kay Mikasa, na tumatawag sa pangalan ni Eren. Gayunpaman, hindi siya tumigil at kinuha niya ito. Habang nakatingin kay Mikasa ay unti-unti niyang nabalikan ang kanyang alaala at nagsimulang kilalanin si Mikasa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nagsimulang maglaho tulad ng iba pang mga Titan. Binuksan ni Mikasa ang kanyang mahinang bahagi at lumabas doon si Eren mula sa nilalang. Ang lahat ng tao ay nagulat nang biglang nabuo ulit ang kanyang binti pagkatapos ay nag-evaporate ang huling Titan at dahan-dahang nagkamalay si Eren. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.